Isang gabi habang nag-uusap kami ni Kuya Edwin, ang kapatid kong nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada, ay inimbitahan akong sumama sa tindahan niya para hindi ako mag-isa sa bahay. Pumayag ako kahit medyo nag-aalinlangan dahil ano nga ba ang masama, di ba? Pero mali ako nang sa simula pa lang ay napansin kong kakaiba na ang aura ng lugar. May maliit na kusina ito sa likod at isang counter sa harap kung saan nakalagay ang TV. Madilim ang paligid at may amoy na nakakairita na parang pinaghalong sebo at ahmag. Sabi ni kuya ay normal lang yon at baka amoy lang ng lumang mantika kaya't pinilit kong hindi ito pansinin. Nakababata akong kapatid ni Edwin pero dalawa lang kaming magkapatid at ulila na sa mga magulang. Madalas akong manatili sa bahay at bihira lang lumabas kaya't nang inimbitahan ako ni kuya. Ay medyo nag-alangan ako pero pumayag din sa huli. Si kuya naman ay masipag na nagtatrabaho sa karinderya na tila sanay na sa mga kakaibang nangyayari doon kaya't para sa kanya, normal na lang ito sa araw-araw na gawain. Matapos ang ilang oras sa kusina, sabi niya ay kailangan na niyang mag-market pero pwede akong manood ng TV sa maliit na counter habang naghihintay sa pagbalik niya. Gawa sa lumang kahoy ang counter na medyo sira na kung saan may ilang bangko sa harap para sa mga customer at nakatayos naman ang sahig na pinakupas na ng panahon. Pagkatapos ng ilang sandali ng panunood ay nakatulog ako sa gilid ng counter. Biglang malakas na bumukas ang pinto at akala ko si kuya iyon pero wala namang tao. Maya-maya pa, narinig ko ulit ang pagbukas at pagsara nito kaya't inakala ko na binibiro niya ako kaya tinungo ko ang pinto at nagulat ako. Nang makita ko ang matandang lalaki na pumasok na parang may hinahanap. Hindi niya ako pinansin at tuluyan siyang pumasok sa kusina. Naisip ko na baka kasamahan ito ni kuya, kaya bumalik ako sa pagtulog. Kalaunan, nagising ako sa sobrang liwanag at pagkatapos magdilim, ay may nakita akong hugis ng lalaki sa sulok. Natulala ako sa takot, pero bigla itong nawala kasabay ng pagkurap ko. Pagkaraan ay may narinig akong hiyaw mula sa likuran ko, kaya't napatalon ako sa gulat pero wala pa rin akong nakitang tao. Habang pinipilit kong kumalma ay may narinig akong halakhak ng bata mula sa kusina at nang napatingin ako doon. Wala akong nakita kaya't nakaramdam na ako ng kilabot. Nagbigay ng kakaibang presensya sa karinderya ang halakhak ng bata. Bagamat hindi ko siya nakita, nagbigay ng dagdag na hilakbot sa lugar ang tinig nito. Naglakad ako papunta sa kusina para alamin na walang bata roon at pagsilip ko. Nakita ko ang mga kagamitan na kusang gumagalaw. Kumakalansing sa lababo ang mga kutsara at tinidor at tila may anino ng maliit na bata na nakita ko sa sulok ng mga mata ko. Mabilis akong bumalik sa counter na nanginginig sa takot at laking gulat ko nang biglang may marinig akong yabag mula sa sahig na parang may mabigat na hakbang papalapit sa akin. Luminga ako at sa sulok ng madilim na karinderya at nakita ko ang anyo ng matandang lalaki na unti-unting lumalapit. Nanginginig ang tuhod ko kaya't mabilis akong tumakbo palabas ng karinderya. Pagdating ni kuya, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng naranasan ko. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya at sabi pa niya, matagal nang may mga kwento ng multo sa kanilang karinderya kagaya ng mga naranasan ko. Sa gitna ng usapan namin ay biglang nagpakita sa bintana ang mukha ng matandang lalaki na sumilip mula sa labas kung saan napapikit ako pero pagmulat ko ulit ay wala na ito. Si Kuya Edwin, bagamat sanay na sa mga kwento ng multo ay tila, hindi pa rin ganap na komportable
kaya't nang marinig niya ang mga naranasan ko ay nakita ko sa mukha niya ang pagkabahala. Hindi na muna ako sumama mula noon sa trabaho niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naranasan. Hanggang sa mga sumunod na araw ay hindi ko na makalimutan ang mga naranasan sa karinderya. Bawat pagbukas ng pinto, liwanag at mga anino na tila nagmamasid, lahat ng iyon ay nagdulot ng matinding pangamba para sa akin. Isang gabi, napagdesisyonan kong bumalik sa karinderya para harapin ang takot ko dahil hindi ko na matiis ang mga bangungot at mga tanong na gumugulo sa isipan ko. Pumunta ako sa karinderya pagsapit ng madaling araw habang nasa palengke si Kuya Edwin. Tahimik ang buong lugar at tanging tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig sa labas at pumasok ako. At muling naamoy ang lumang mantika na tila nagbigay ng paalala sa akin ng mga naranasan ko. Lumapit ako sa counter kahit nanginginig sa kaba. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko pero biglang namatay ang mga ilaw habang nakatayo sa gitna ng karinderya at madilim ang buong paligid. May naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. At isang malakas na yabag ang narinig sa likod ko, pero hindi ko magawang lumingon, parang napako ang mga paa ko sa sahig. Naramdaman ko na may kamay na humawak sa balikat ko, at mabilis akong lumingon pero walang tao. Sa pagkurap ko, nakita ko ang matandang lalaki sa sulok ng karinderya habang unti-unting lumalapit. Tila natutuyo ang lalamunan ko sa nerbiyos. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng kilabot sa buong katawan ko. Kuya Edwin, andyan ka na ba? Pabulong kong tawag, umaasang naroon siya para tulungan ako pero wala siyang sagot. Nasa harap ko na ang matandang lalaki, ang mga mata niya'y nanilisik at biglang hinawakan ang kamay ko, kaya't halos tumalon ang puso ko sa takot at napasigaw ng malakas. Biglang bumukas ang pinto ng karinderya at pumasok si Kuya kung saan agad niya akong tinungo at hinila palabas. Habang papalayo kami ay naririnig ko pa ang halakhak ng bata at mga yabag ng matandang lalaki. Niyakap ako ni Kuya ng mahigpit pero alam kong hindi pa tapos ang bangungot na iyon. Hindi na kami bumalik sa karinderya dahil iniwan na ni Kuya ang kanyang tindahan at lumipat na kami sa ibang lugar, pero kahit saan kami magpunta, hindi nawala sa isipan ko ang mga naranasan. Minsan, habang naglalakad ako ng isang gabi sa tahimik na kalsada, narinig kong muli ang halakhak ng bata at nakita ang wahangis ng matandang lalaki sa hindi kalayuan, agad din itong naglaho kalaunan. Ngunit alam kong hindi nila kami lulubayan. Lumipas ang mga buwan, at dahan-dahang naging tahimik at mailap si Kuya Edwin. Hindi na siya makatulog ng maayos at palaging nakakaramdam ng takot sa kanyang paligid. Isang gabi, natagpuan ko si Kuya sa kwarto, nakaupo sa sulok, umiiyak at nagmamakaawa na sana ay matapos na ang lahat. Huli na nang maunawaan namin na ang mga kaluluwa sa karinderya ay sumama na sa kanya. At hindi na siya makawala sa kanilang mga pananakot. Isang araw, natagpuan ko ang walang buhay na katawan ni Kuya Edwin na nakabitin sa loob ng bahay. Sa kanyang huling sulat, humingi siya ng tawad sa akin at sinabi niyang hindi na niya kayang harapin ang mga kaluluwang gumugulo sa kanya araw man o gabi. Namatay siya na may takot sa puso at iniwan ako ni Kuya Edwin na nagdadalamhati. Palagi kong binabalikan sa isipan ang unang gabing iyon sa karinderya, kung saan nagsimula ang lahat ng mga nakakatakot at malungkot na alaala. Ngayon ay mag-isa na lang ako sa buhay. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aking kwento. Ako nga pala si Elmer.